welcome back to my channel. Ngayon naman po ay gagawa po tayo ng isang masarap na merienda, isang masarap na pang-negosyong recipe. Gagawa po tayo ng kutsinta. Sa isang bowl, maglalagay po tayo ng 2 3/4 cups ng water. One and 1/2 cup ng brown sugar. Kung gusto niyo po na medyo light lang po yung kutsintaan niyo, gumamit na lang po kayo ng wash na sugar. So ito po, kung gagamit po kayo ng dark, pwede hindi na po kayo maglagay ng food coloring o ng atsuete. So gamit po tayo dito ng 1 cup ng all-purpose flour and 1 cup ng cassava flour. Haluin po natin ito. Isi-sift po natin ito para wala pong mga buo-buo. Para makinis ang ating kutsinta. Gumamit po tayo ng cassava flour mga kasosyo para medyo makintab po ang ating kutsinta. So ayan, na-sift na po natin. Haluin po natin ito hanggang wala na pong buo-buo na harina tsaka cassava flour. So kapag nahalo na po natin ito, gagamit po tayo dito ng lye water or lihiya. Bali 3 teaspoon lang po yung gagamitin natin. Ito po ay nakakatulong na magpakunat ng ating kutsinta. Nagtatanong na kung pwede daw pong huwag na lang lagyan ng lye water. Pwede rin naman po, pero hindi po siya ganun kakunat, parang iba po yung texture, pero pwede naman po. So since wala po akong atsuete, gagamit po ako ng food coloring na egg yellow food color. So i-adjust nyo na lang po kung medyo dark na po yung sugar na gagamitin nyo. Pwede naman po hindi. So ayan, nagbuo-buo na po yung ating harina, ang ating cassava flour. So haluin lang po natin ito. Sasalain po natin kasi may mga residue po na galing sa asukal saka mga buo-buong harina. So gagawa naman po tayo ngayon ng isang timpla, yung bang hindi siya ibinabad o hindi siya sinok ng magdamag. Ganun din po, maglalagay din po tayo ng 2 3/4 cups ng water. 1 and 1/2 cup ng brown sugar. Maglalagay po tayo ng 3 teaspoon ng lye water. Yung dry ingredients po natin, isi-sift po natin. 1 cup ng all-purpose flour. And then 1 cup din po ng cassava flour. So i-sift po natin para makinis ang ating kutsinta. Okay, and then i-combine na po natin yung ating dry and wet ingredients. Haluin po natin ito hanggang wala na pong buo-buo o wala nang lumps sa ating mixture. Maglalagay tayo ng food color, 1/4 teaspoon lang po. Pero optional lang po kung gusto nyo maglagay o hindi, okay lang po yun. Kasi dark na po yung, kapag dark na po yung sugar na nilagay nyo, pwede naman po hindi na kayo maglagay ng food color. So salain po natin kasi may mga buo-buo pa. Para pinong-pino ang ating kutsinta. So natanggalin po natin itong mga bula-bula na ito mga kasosyo kasi isa rin po ito
po yung ibinabad natin ng 7 hours or magdamag. So, ito pong molder po natin, pinahiran ko lang po siya ng oil para pag tinanggal po natin ang kutsinta natin mamaya, so hindi po siya madikit. Hindi po ito aalis sa mga kasosyo. Kung gaano po kadami yung nilagay niyo dyan, pag naluto po siya, ganyan lang din po siya kakapal. So, steam po natin ito mga kasosyo ng 25 to 40 minutes, depende po sa lakas ng apoy. Pero advice ko po na kapag ilalagay niyo po ito, dapat po kulong-kulo po yung tubig. And then after 5 minutes, hinaan niyo na po ang apoy niyo sa low setting po ng kalan niyo po. Para wala pong hole or butas po sa gitna or walang dimple ang ating kutsinta. So ayan po, after 40 minutes, ito na po ang ating kutsinta. So ayan, wala pong dimple or butas sa gitna. So antay lang po natin ito na medyo lumamig ng konti bago po natin tanggalin sa molder niya. So ayan po, medyo malamig na po siya. Yan, ito na po ang ating kutsinta. So try natin tanggalin. Alright, ito na nga po ang ating kutsinta. O, tingnan nyo naman po, buong-buo siya. Ayan, tumatayo siya. Ayan, makintab po siya. Swak na swak po ito na pang negosyo. So, bali nakagawa po tayo ng 46 na peraso po. Actually, ang puhunan po nito ay hindi po ganun kamahal. Medyo ang mahal lang po dito ay yung pag-steam natin kasi medyo mahal ang LPG ngayon. Pero kung may panggatong po kayo ay laki po ng kita niya sa kutsinta. So ito po yung ating binabad na mixture. Ayan, so makintab po siya. Kita niyo po, hindi po siya mahirap tanggalin kapag pinahiran po natin ng oil ang molder natin. So, next naman po ay tatanggalin naman po natin sa molder itong ating kutsinta na hindi natin binabad. So, kumbaga on the spot, after natin matimpla, niluto ka agad natin. So, ayan. Makintab din po siya. Halos walang pagkakaiba. So, lagay natin dito. Okay, so, titingnan na nga natin kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. So, ito yung ating binabad ng magdamag. And then, ito naman sa dilaw or sa yellow, ito yung on the spot or after nating timplahin ay niluto ka agad natin. Ayan na. So, tingnan niyo po, wala siyang pagkakaiba. And then, yung texture. Ayan, makunat siya. Malagkit, makunat. Ayan. Ito kasi camera natin nag-autofocus. So, ang ganda-ganda po ng texture ng ating kutsinta. So, ayan. Malagkit. Pero, tamang-tama lang po yung ano natin, lagkit po. And then, ito namang isa. Ayan, ganun din. Malagkit din siya. Makunat din. One more time. Ayan. So, sa kabila. Tingnan natin.
Oo, yun no, walang pagkakaiba. So, syempre, masarap ito mga kasosyo kapag meron tayong kinayod na nyog. So, ayan, ready na po ito mga kasosyo. I further conclude na wala pong pagkakaiba sa ibinabad at hindi ibinabad na kutsinta. So, pwede niyo po itong gawin kung kailan niyo gusto. Kung gusto niyong meriendahin ka at kunyari, luto kayo na merienda agad-agad. Luto ka agad. Walang pagkakaiba mga kasosyo. So, ayan, makintabang ating kutsinta. Ayan, sana po nagustuhan niyo aking recipe and makatulong ito sa mga gustong magnegosyo ng kutsinta. So, ayan po,